Dahil naging malaki ang parte ko sa buhay mo, babe. Minahal natin ang isa't isa. Kahit na wala man kami sa alaala mo, ngunit mararamdaman mo pa rin ang halaga namin dyan sa puso mo. Parang naiyak niyang sagot. Ilang sandali pa'y bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Dwayne na seryoso ang mukha habang nakatingin at papalapit sa kanya. Cassie, tingnan mo tong video na to. Nakuha ko ito nang napagtagumpayan kong ihak ang surveillance camera sa mansyon ng mga Colster. Nakalink mismo sa cellphone ni Raven. Pabulong na pagkakasabi nito sa kanya. Agad niyang hinila si Dwayne sa pinakasulok na bahagi ng kwarto at mabilis na kinuha ang isang earpiece sa kaliwang tenga ni Dwayne. Habang masusing minamasdan ang nakapost na video, agad namang pinindot ni Dwayne ang play button sa kanyang cellphone at lumabas ang video ng dalawang taong nagtatalo sa loob ng isang silid na halatang isang study room. Raven, ilang ulit ko nang sinabi sa'yo, layuan mo si Ella noon pa. Bakit ba hindi ka nakikinig? Pero Dad, bakit? Hindi kita maintindihan. Tinatanong lang naman kita kung kilala mo ang ama niyang si Dave Colster. Mula pa noong malaman mo na magkakilala kami ni Ella, naging mahigpit ka na sa akin. Ayaw mong lumalapit ako sa kanya. Bakit ba hindi mo masabi sa akin ang pinakadahilan kung bakit ayaw mo sa kanya? Nagulat si Ella nang makita ng malinaw ang mukha ng lalaking tinatawag ni Raven na Dad. Laking gulat niya nang mapagtantong, kamukha talaga ito ng taong nakita niya sa panaginip na tumapos sa kanyang ina. Pero bakit? Di ba isa din siyang Colster? Nasa malalim siyang pag-iisip nang marinig niya ang sagot ni Simon Colster sa anak niyang si Raven. Dahil pangalawang pinsan mo si Ella at hindi ka pwedeng umibig sa kanya at may isa pang dahilan. Dahil kay Madam Mia. Noon pa man alam ko nang may anak si Ara, ngunit nanatiling tikom ang aking bibig dahil ayaw kong malaman ni Madam Mia ang tungkol sa kanya at tuluyan siyang matuntun para patayin. Dad, katanggap-tanggap na magiging pangalawang pinsan ko si Ella, ngunit ang idagdagang Madam Mia na yan na isa sa mga dahilan mo, parang nakakairita ng pakinggan. Nagagalit na ako sa sinasabi mong Madam Mia na yan dahil pakiramdam ko, mula pa noon kinokontrol na niya ang buhay ko. Laging siya ang dahilan mo kung bakit hindi ko pwedeng gawin ng ganito o gawin ng ganyan. Bakit? Ano ba siya sa buhay ko? Siya ang totoo mong ina. Nahihirapang sagot nito sa kanya. What? Anong sinabi ninyo? Ina ko siya. Dad, ano na namang kalokohan to, ha? Kanina sinabi mo magpinsan kami ni Ella. Ngayon naman biglang si Madam Mia na naman ang aking naging ina. Nagpapatawa ka ba, Dad? At si Amanda mo rin. Di ba sabi mo ina ko rin siya? Kaya naging magkapatid kami ni Mike nang dahil sa kanya. Ano yun? Palabas lang? My God, ano ba talaga ang totoo, ha? Parang mababaliw si Raven sa mga narinig mula sa ama. Pinalabas lang iyon ni Madam Mia para linlangin si Vicente. Pumayag ako sa kanya dahil ng mga panahong iyon. Galit na galit ako kay Vicente dahil sa pangaagaw niya kay Amanda Maureen mula sa akin. Kaya yun ang naisip kong paraan para makaganti sa kanya at tuluyang mabawi si Amanda. Ngunit hindi ko akalain na pati si Amanda ay naisipan rin puksain ni Madam Mia at saka pinalabas na namatay ito dahil sa pagsilang sayo. Naisip ni Simon na sabihin na lang ang lahat sa anak dahil alam niyang hindi niya kailanman maitatago ang katotohanan sa pagkatao nito. Litong-lito si Raven sa ama. Dad, kung sinasabi mo na mahal mo si Amanda, paano ako lumabas bilang anak ninyo ni Madam Mia, ha? Ano ako, bunga ng isang kalasingan niyo? Sarkastiko niyang tanong sa ama. Noong mga nasa panahon ako ng aking pagdurusa, umuwi ako ng New York upang turuan ng aking sariling makalimot kay Amanda. Naawa sa akin ang pinsan kong si Dave Colster, kaya ipinakilala niya sa akin ang matalik na kaibigan ng kanyang asawa. Ang tunay na pangalan ni Madam Mia noon ay Cynthia Moore at naging matalik silang magkaibigan ni Ara noon. Nagbago lang ang lahat nang si Ara ang napiling magiging Eagle Queen ng Erie sa halip na si Cynthia. Sa mga panahong iyon ay hindi ko pa alam na si Ara pala ang napiling Eagle Queen ng Erie. Kaya madali akong napapayag ni Cynthia sa lahat ng mga kagustuhan niya. Dahil sa kagustuhan kong makalimot kay Amanda, pumayag akong makipagrelasyon kay Cynthia hanggang sa may nangyari sa amin at ikaw ang naging bunga. Noong malaman ko na pinagbubuntis ka niya, sobrang saya ko dahil magkakaanak na ako. Ngunit hindi ko akalain na yun palang unang hakbang ni Cynthia para maipasok ako ng lubusan sa kanyang bulsa. Tinakot niya ako na ipapalaglag ka
Kung hindi ako papayag sa kagustuhan niyang tapusin si Dave Colster at Ara Fuentebella. Hindi ako pumayag nung una dahil alam kong pinagbubuntis rin ni Ara noon si Ella at ayaw ko ring madamay ang bata. Gahaman sa kapangyarihan si Cynthia at gagawin niya ang lahat para maagaw lang ang kapangyarihan na binigay kay Ara sa halip na sa kanya. Hindi ako pumayag nung una, ngunit sinabi niya sa akin na kapag pinatay ko si Dave Colster, lahat ng yaman ng mga Colster ay mapapasa sa akin. At kapag nangyari yun, matutumbasan ko na ang yaman ng mga Valdellion at posibleng maagaw ko si Amanda mula kay Vicente. Nilamon ako noon ng aking galit at kagustuhan na makapaghiganti. Kaya ako pumayag sa mga plano niya. Pinamunuan ko ang Dark Secrets, isa sa underworld organization na noon ay nasa ilalim ng pamamahala ng pamilya ni Cynthia. Sinanay nila ako sa mga kakaibang pamamaraan ng pagtapos ng buhay. Pagtanggap ng suhol mula sa mga taong mayroong gustong ipatapos at kung ano-ano pang masasamang klase ng gawain ng kanilang organisasyon. Hindi nagtagal, lumakas ang puwersa ng Dark Secrets nang dahil sa aking pamumuno. Napagtagumpayan namin ni Cynthia na tapusin ang mga magulang ni Ella. Hindi makapaniwala si Raven na ang inaakala niyang mabait na ama ay naibenta na pala ang kaluluwa sa masama. Naawa siya noon sa sinapit ni Ella noong nasa probinsya pa lang ito. Simula nang magkakilala sila sa larangan ng taekwondo, lihim na niya itong pinasusubaybayan hanggang sa kanilang probinsya. Nagkandaleche-leche ang buhay nito nang dahil lang pala sa kagagawa ng kanyang ama't ina. Kinuyom niya ang kanyang kamao at sinuntok ang salamin na nasa loob ng study room. Nagulat pa ang kanyang ama nang magsilaglaga ng mga basag na salamin sa sahig. Nagsisigaw at umiiyak siya sa sobrang galit. Binalingan niya ang kanyang ama. Matalim ang kanyang pagkakatitig, puno ng hinanakit at pagkamuhi ang kanyang dibdib. Alam mo, Dad, mas mabuti pang pinatay niyo na lang ako noon kaysa binuhay niyo pa ako. At pinalaki sa isang kasinungalingan. Mas gugustuhin ko pa ngayon ang mamatay kaysa ang tanggapin ng katotohanan na kayo ang aking mga naging magulang. Hindi kayang tanggapin ng konsensya ko na ako ang nagiging dahilan ng mga kalokohan niyo. Para lang sa mga pansarili niyong interes. At ang kumpanya ng mga Colster, para akong masusuka na umupo bilang CEO ng kumpanya dahil kahit kailan, hindi naman pala yun sa inyo. Mula ngayon, huwag niyo na akong hanapin pa at sabihin mo dyan sa Mia o Cynthia o kung ano man ang pangalan niya ng sinasabi mong ina ko. Sabihin mo, kahit kailan hindi ko siya matatanggap. Galit na galit si Raven. Malalaki ang mga hakbang na lumabas ng study room at binalibag pasara ang pintuan. Sa kabilang banda, hindi na makayanang kontrolin ni Cassie ang kanyang sarili habang pinapanood ang video ng mag-amang Simon at Raven. Sigaw niya ng malakas habang humahagulhol sa pag-iyak. Nakaluhod siya sa paanang bahagi ng kama ni Mike habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Hindi niya matanggap na ang pamilya lang din pala ng kanyang ama ang mismong papatay sa mga magulang niya. Bakit? Bakit? Patuloy na sigaw niya habang umiiyak. Nakalimutan na niyang nasa loob pala siya ng ospital kasama si Mike at ang kanyang mga anak. Mommy, ano pong nangyari, Mommy? Bakit ka umiiyak? Tanong ni Missy habang yumayakap sa kanya. Sa kanilang dalawa ng kanyang kambal, siya ang nagmana sa pagka-emosyonal ng kanyang ama. Dahil mabilis itong mag-react kapag nasasaktan siya. Hindi kagaya ni Miko na yumayakap din sa kanya, ngunit tahimik lang na umiiyak. Nasaksihan lahat ni Mike ang nangyayari sa mag-iina. Galit niyang tinignan si Dwayne na akala niya ay ang lalaking to ang naging dahilan ng pag-iyak ng kanyang asawa. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit gusto niyang suntukin ng lalaking yun, ngunit wala siyang lakas upang bumangon. Sa tuwing parasahang pinipilit niya ang kanyang sariling bumangon, sumasakit lalo ang ulo niya. Pinipilit niyang pigilan ang pagbuhos ng nagbabadyang luha sa kanyang mga mata. Bakit ganito ang kanyang nararamdaman? May kung anong gustong isigaw ang puso niya, ngunit hindi niya maintindihan kung ano. Babe. Sa wakas ay nasabi niya na siyang tuluyang nagpaiyak sa kanya habang tumitingin sa kanyang asawa. Hindi niya maalala ang nakaraan, kaya hahayaan niya ang kanyang puso ang siyang magdikta ng kanyang isipan. Nagulat ang lahat ng lingunin nila ang pinanggalingan ng boses. Ngayon lang, nakita nila si Mike na maluhaluhang nakatingin kay Ella, habang ang dalawang kamay nito ay nakaangat na para bang nang-aanyaya na yakapin siya.
Babe, halika nga dito. Mahinang tawag nito sa kanya. Babe, sagot din niya sa asawa. Pakiramdam niya ay nakahanap siya ng kakampi sa mga oras na ito. Bumuhos ulit ang mga luha sa kanyang mga mata at agad siyang lumapit upang humiga sa braso ng asawa habang isinisiksik ang muka sa ibabang parte ng kilikili nito. Niyakap siya ni Mike ng mahigpit at pinatahan. Shh! Tahan na babe. Kahit hindi pa ako nakakaalala, sigurado ang puso ko na ayaw ka nitong makikitang nasasaktan. Sabay halik sa noo ni Ella. Daddy, ang daya mo. Bakit si Mommy lang ang niyakap mo at pinatahan? Umiiyak din naman ako Pagmamaktol ni Missy habang patuloy rin sa pag-iyak at humiga na rin sa tabi ni Mike sa kaliwang bahagi niya. Agad namang pinuntahan ni Miko si Missy upang pigilan na maging third wheel sa dalawa. Hinina niya ito pababa ng kama. Aray, kuya. Gusto kong mayakap si Daddy. Pagmamaktol niya sa kapatid. Saka mo na lang gawin yan kapag magaling na si Daddy. Nairitang sagot ni Miko sa napakaiyaking kapatid. Bakit si Mommy nung umiiyak, niyakap at pinatahan ni Daddy? Bakit ako hindi pwede? Naiinggit niyang tanong. Hayaan mo na sila, hindi mo ba nakita? Magkatabi silang nakahiga. Sabi nila kapag magkatabi ang mga magulang sa paghiga, ibig sabihin gagawa sila ng bata. Biglang napatigil si Missy sa pag-iyak dahil sa narinig sa kanyang kuya. Kunot noong tinignan niya ang kanyang mommy at daddy na ngayon ay nakakunot na rin ang noong nakatingin sa kanilang dalawa. Pumalatak ng tawa si Dwayne sa loob ng silid habang nakamasid sa dalawang kambal na nagbabangayan sa tabi ng mag-asawa. Miko, saan mo natutunan yan? Tanong ni Cassie sa anak. Agad namang tiningnan ni Miko ang tito Dwayne niya na ngayon ay hindi pa rin matigil-tigil sa kakatawa. Sabi kasi ni Tito Dwayne, kapag magkasamang nakahiga ang mag-asawa, hindi daw dapat distorbohin dahil gagawa daw sila ng katulad namin. Nalilito namang sagot ni Miko. Agad namang natigilan si Dwayne sa kakatawa nang maramdaman niya ang mabigat na bagay na biglang bumagsak sa kanyang pagmumuka. Nasalup pa niya ang una na hinagas ni Ella sa kanya. Bakit ako? Tanong niya kay Ella. Magtatanong ka pa? Kung ano-ano lang kasing tinuturo mo sa mga anak ko, dinadagdagan mo lang ang katabaan ng pag-iisip nila. Nairitang sagot niya kay Dwayne. Napakamot na lang si Dwayne sa batok. Akmang uupo na sana siya sa kabilang couch nang narinig niya ulit ang sinabi ni Ami. At bakit ka pa umupo dyan? Lumayas ka na nga at imbestigahan mo na kung saan ang Madam Mia na yun. Kung ano-ano na lang kasing tinuturo mo sa anak ko Nakakainis ka? Makaalis na nga. May hirap kapag nasobrahan sa tamis. Ang bilis ma-high blood. Pagpaparinig ito sa kanila ni Mike bago lumabas. Lihim namang napapangiti si Mike sa katigrehan ng kanyang asawa. Nilingon ni Mike ang dalawang anak at sabay na niyakap ang mga ito. Nagsiselos ba ang little princess ko sa mommy niya? Iba kayo, iba rin si mommy, okay? Siyempre, mahal na mahal din kayo ni daddy. Sorry mga anak kung nasaktan ko kayo ha. Hindi ko pa kasi maalala ang lahat. Blanko pa ngayon ang isipan ko. But don't worry, gagawin ni daddy ang lahat para mabilis makarecover ang utak niya. Magkakasama na rin tayong lahat. Ang naging paliwanag niya habang masuyong hinahagod ang likod ng dalawa niyang anak. Nakamasid lang si Ella sa kanyang ama, ngunit hindi maiaalis sa isipan niya ang pangamba para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Hindi niya alam kung may nalaman ng impormasyon si Madam Mia tungkol sa kanya. Kailangan niyang maghanda sa ngayon, lalo pat mag-isa lang siyang kikilos. Dahil si Mike ay wala pa ring maalala. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng isa sa mga tauhan na kanyang pinagkakatiwalaan sa Erie. Sa kabilang banda, matagal na ang nakaupo ngunit tulala si Simon Coster sa isang swivel chair na nasa loob mismo ng kanyang study room. Para siyang lantang gulay. Simula nang umalis si Raven kanina, hindi na niya alam kung nanaisin pa ba niyang mabuhay dahil kinamumuhian na siya ng kanyang sariling anak. Si Raven ang buhay niya, ngunit ngayon hindi niya alam kung magkikita pa ba sila. Ilang sandali pa ang lumipas nang biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Bigla siyang kinabahan dahil si Madam Mia ang tumatawag sa kanya. Matagal na rin itong hindi tumatawag sa kanya. Kahit may takot sa puso niya,
ay pinili pa rin niyang sagutin ang tawag nito. Simon, loko ka. Isa kang traidor. Bakit inilihim mo sa akin ang tungkol sa anak ni Ara? Kung hindi pa nag-report sa akin ng isa sa mga tauhan ko sa area, hindi ko pa malalaman na may anak si Ara na nagngangalang Cassie. Ang galing mong magtago, Simon. Akala mo'y hindi ko rin alam. Sinabi mo kay Raven ang lahat ng lihim ko. Alam mo ang batas ko, Simon. Tinatapos ko ang lahat ng tumatraidor sa akin. Galit na sigaw ni Madam Mia sa kabilang linya. Hindi na ako natatakot sa'yo, Cynthia. Para saan pa ang buhay ko? Mas mainam pang tapusin mo na ang buhay ko ngayon kaysa ang mabuhay ako nang hindi kapiling ang aking anak. Agad na sagot ni Simon habang umiiyak. Huwag kang magmadali, Simon. Darating tayo dyan. Pero pahihirapan muna kita. Sa tingin mo, maililigtas ng pagkawala mo ang mga kasalanan mo sa akin? Yan ka nagkakamali. Dahil hindi pa pinapanganak ang taong sisira sa akin. Kahit pa ang anak ni Ara. Hawak ko ang 4 na haligi ng Eri at mahihirapan siyang bawiin sa akin ang kapangyarihan ng Eagle Queen. Cynthia, utang na loob. Tumigil ka na. Hindi ka pa rin ba napapagod? 23 years ka ng lihim na namumuno ng Eri. Bakit hindi mo nalang hayaan ang anak ni Ara na mamuhay ng tahimik? Ikaw ang tumigil, Simon. Sa tingin mo ba tanga si Cassie para hindi hanapin kung sino ang totoong tumapos sa mga magulang niya? Hanggat maaga pa, uunahan ko na siya. Haha, kilalang kilala ko siya, Simon. Tama ang kutob ko noon na baka nga may anak si Ara. Dahil coincidence naman kung magkamukha lang sila ni Ara, hindi ba? Alam ko na ngayong si Ella at si Cassie ay iisa. At uunahin ko ang 2 anak niya. Ngayong hindi pa magaling si Mike, uumpisahan ko na ang aking plano. Napakasama mo, Cynthia. Hindi ka magtatagumpay. Maawa ka sa anak natin. Maawa ka kay Raven. Dahil sa ginawa natin noon, kinamumuhian niya tayo. Bakit ba kailangan mo pang dagdagan ang mga kasalanang ginawa mo? Mahina ka talaga. Marami ka nang tinapos. Ngayon ka pa ba naduwag, Simon? Paano kung sabihin ko sa'yo na may isa pa tayong anak at nakahanda siyang kilalanin ka bilang ama? Hahayaan mo pa rin bang mabuhay si Ella? Saglit na natigilan si Simon sa sinabi ni Cynthia. Ano? Anong ibig mong sabihin? Sa wakas ay naitanong niya. Buntis ako nung umalis ako noon sa puder mo. Kaya huwag kang hangal kung iwanan ka ni Raven dahil mayroon ka pang isang anak na naghihintay sa'yo. Makinig ka sa sasabihin ko sa'yo. Kailangang sumunod ka sa aking mga plano kung gusto mo pang makita ang isa mong anak. Tinapos mo na rin lang ang mga magulang ni Ella. Bakit hindi mo na lang din tapusin pati ang kanyang buong pamilya? Kasalanan mo kasi ito eh. Nagtira ka pa ng pamilya ni Ara. Cynthia, tama na. Ayoko na. Hindi ko na kayang gawin ang pinapagawa mo sa akin. Lalo na't pamilya ko ang gusto mong tapusin. Baka nakakalimutan mong pamangkin ko rin si Cassie. Bobo ka ba, Simon? Ngayon ka palang nag-isip ng ganyan. Kung saan tinapos mo na si Dave na pinsan mo. Hindi pa ngayon ang panahon para magsisi ka. Kapag hindi mo ginawa ang sinasabi ko, ang anak mo mismo ang gagawa nun para sa'yo. Wala kang puso, Cynthia. Cynthia! Hindi pa niya natapos ang gusto niyang sabihin, ngunit agad na nitong pinutol ang tawag. Cynthia! Galit na sigaw ni Simon, ngunit wala nang nakikinig sa kabilang linya. Baliw ka! Huwag mong idamay ang anak natin sa kasamaan mo. Nanginginig sa galit si Simon. Ano na ngayon ang gagawin niya? Hanggang ngayon, pinagsisisihan pa niya ang ginawa niya sa sariling pinsan. Pati ba naman ang anak nitong si Ella ay tatapusin na rin niya? Pero paano ang anak niya? Nasabunot niya ang kanyang buhok sa sobrang galit kay Cynthia. Ikaw ang isusunod ko, Cynthia. Huwag mo lang subukan na idamay pati ang anak natin dahil makikita mo, magkakalaban tayo. Samantalang sa loob ng ospital, nagtataka si Mike sa mga kilos ngayon ng kanyang asawa. Parang hindi ito mapakali. Dahil kanina pa niya ito nakikitang pabalik-balik at paikot-ikot sa loob ng kanyang silid. Kanina pa umalis ang kanilang mga anak. Ngunit parang wala pa rin ito sa sarili. Lagi nitong hawak ang kanyang cellphone at maya-maya ay mayroong tinatawagan. Hello Bruce, ang mga tauhan na pinadagdag ko para magbantay sa mga anak ko. Dumating na ba? Nasaan na kayo ngayon? Malapit na ba kayo sa bahay? Okay, sige.
Sabihan mo kaagad ako kapag nakarating na kayo, okay? Sige, salamat. Nakikita niyang namumuo na naman ang mga luha sa mga mata nito at wari kay bigat ng kanyang dinadala. Nasasaktan siya kapag nakikita niya sa ganitong sitwasyon ng kanyang asawa. Gustong-gusto na niyang makaalala para matulungan ito sa kanyang problema. Ngunit kahit anong pilit niya sa kanyang sarili, ay wala talagang pumapasok sa utak niya. Babe, tawag niya kay Ella. May problema ba? Wala naman babe, magpahinga ka na, okay? Huwag mo na ako masyadong intindihin dahil maliit lang tong problema ko. Ang kailangan mong gawin ngayon ay ang matulog. Baka sakaling pagising mo kahit kaunti ay may maalala ka na. Saka siya nito tinabihan upang makatulog. Ilang oras pa ang nakalipas, ay agad na ring nakatulog si Mike. Ngunit si Cassie, hindi na maintindihan ng kaba na nararamdaman niya. Patindi ng patindi ang tibok ng kanyang puso at para bang sasabog na ito anumang oras dahil sa sobrang kaba. Bakit ba hindi pa rin tumatawag sa kanya kahit isa man lang sa mga tauhan niya kung nakarating na ba sila sa Manor o hindi pa? Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Bruce, ang taong pinagkakatiwalaan niya mula sa Erie. Ngunit nagtaka siya kung bakit hindi boses ni Bruce ang narinig niya. Kamusta ka na, Cassie? Or should I say, Ella? Pangaasar ng babae sa kabilang linya. Sino ka? At bakit nasa iyo ang cellphone ni Bruce? Kinakabahang tanong niya. Oh, kawawa ka naman, Cassie. Walang magagawa si Bruce dahil ang mga kasamahan niya ay tauhan ko rin. Anong akala mo sa akin? Hindi alam ang lahat ng pinagagagawa mo? Siya nga pala, may regalo ako sa'yo. Buksan mo ang pinto. It's a free delivery. I-enjoy mo ha? Hahaha. Huwag kang mag-alala. Dadagdagan ko pa yung regalo ko sa'yo. Sakaling hindi mo ibibigay ang hihilingin ko sa'yo. Saka agad nitong pinatay ang tawag. Mabilis na tumakbo si Cassie upang buksan ang pinto. At agad na bumungad sa harapan niya ang isang maliit na box na may kulay itim na ribbon na nakapatong sa itaas nito. Nanginginig ang kanyang mga kamay na kinuha ang maliit na box at dahan-dahan niya itong binuksan. Isang malakas na sigaw ang bumalahaw sa buong ospital ang maririnig. Nagkataong papunta si Axel sa silid ni Mike nang biglang sumigaw si Cassie. Nakita niyang napatalon-talon si Cassie sa pagkasindak habang nilalaki ang mga mata na nakatitig sa loob ng maliit na box na yon. Mabilis niyang pinuntahan si Cassie at pinapasok sa loob ng silid ni Mike. Ngunit nang mapako ang kanyang paningin sa maliit na box, parang siya naman ang gustong sumigaw. Napaatras siya at hindi alam kung ano ang gagawin. Miko! Si Miko! Anong ginawa nila sa anak ko? Miko! Hindi ko mapapatawad ang taong may gawa nito sa'yo. Hindi ko mapapatawad. Magbabayad sila. Isinusumpa ko. Magbabayad sila. Malakas na sigaw ni Cassie habang patuloy sa pag-iyak. Pakiramdam niya ay gusto niyang tumapos ng tao. Narinig ni Mike ang malakas na sigaw ni Cassie, kaya agad siyang nagising. Mabilis ang kanyang mga hakbang na bumaba sa higaan upang puntahan ang kanyang asawa. Babe! Agad na niyakap ni Mike ang likod ng nag-hysterical niyang asawa. Ano bang nangyari, babe, ha? Mike! Pinutol nila ang isang daliri ng anak natin! Nagwawala uli si Cassie mula sa pagkakayakap ng mga bisig niya. Tinignan niya ang laman ng maliit na box para lang masindak sa kanyang nakita. Isang maliit at dugo ang hintuturo ng isang bata na halatang galing sa kamay ni Miko ang nakalagay sa loob nito. Natatandaan niyang may maliit na birthmark si Miko na parang hugis puso sa kanyang hintuturo, kaya agad niya itong nakilala. Ella, sinong may gawa nito sa anak natin? Parang maiiyak niyang tanong, ngunit nagtataka siya kung bakit hindi pa rin sumasagot ang kanyang asawa. Sa halip ay tulala lang itong nakatitig sa kanya at wari pinag-aaralan ng kanyang reaksyon. Tinignan niya rin si Axel at ganoon din ang naging reaksyon nito sa kanya, kaya agad siyang nairita. Ano ba kayo, Axel? Ano ba talaga ang nangyari, ha? Sinong may kagagawa nito sa anak ko? Bro, bumalik ka na! Masayang tawa ni Axel ang sumagot sa kanya. Ha? Bumalik? Saan ba ako nagpunta? Nalilito na siya sa dalawa dahil maging si Cassie ay tumigil na rin sandali sa kakaiyak at tulala pa rin nakatingin sa kanya. Bro, nakakaalala ka na. Naaalala mo na kaming lahat? Masayang tanong ni Axel sa kanya.
Wait, nakakaalala na ako? Tanong niya sa kanyang sarili at unti-unting nag-flashback sa kanya ang lahat ng mga nangyari. Naaalala niyang sumasayaw sila ni Ella hanggang sa nanilim na ang kanyang paningin. Teka, kinapa niya ang kanyang ulo at may benda pa ito. Ngunit wala na siyang nararamdaman na kahit anumang kirot mula roon. Nakakaalala na nga siya. Babe! Sa wakas ay niyakap siya ni Ella. Siniil niya ito ng halik sa labi at saka muling tinanong kung ano ba talaga ang nangyari. Kinuwento ni Ella ang lahat sa kanya. Dito na niya nalaman na hindi sila totoong magkadugo ni Raven. At hindi rin totoong namatay ang ina niya dahil sa panganganak, kundi sadyang pinatay ito. Nagngingit-ngit siya sa galit matapos ikwento ni Ella ang lahat-lahat sa kanya. Sa Madam Mia na ito na siyang pinakautak ng lahat. Makikita mo, magbabayad ka sa ginawa mong pagputol sa daliri ng anak ko. Sa loob-loob ni Mike. Ilang sandali pa'y biglang nag-blackout ang screen ng cellphone ni Mike at lumabas ang lahat ng mga taong tinatawagan niya. Bagamat walang mukha na makikita, ngunit maririnig pa rin ang lahat ng mga boses nila. They are the most highly trained elite forces from the Operational Detachment Delta Force Unit. At si Mike ang namumuno sa Special Forces na ito. Isa itong unit na kinatatakutan ng lahat ng mga malalaking sindikato dahil may sarili itong layunin na hulihin lahat ng mga katiwalian at kasamaan sa buong mundo. Welcome back, Captain. We are here for mission, sir. Sabay-sabay na pagkakasabi ng Team Delta. I need 500 people for this mission. Please get ready. I'll give you 10 minutes to gather our men at the Fort Bonifacio base. Agad na order ni Mike sa mga tauhan niya. Sir, yes sir. Okay, that's all. Now, move! Pagkatapos ng ilang segundo, ay agad na umilaw ang kanyang cellphone at bumalik sa normal ang screen nito. Niyakap niya ulit ang kanyang asawa at hinalikan sa noo. I love you, sweetheart. At pinapangako ko sa'yo na ibabalik ko ng ligtas sa mga anak natin.